Sa mga oras na iyon ay hindi na alam ni Camila ang kanyang gagawin. Napayakap na lang siyang bigla kay Gab. Camila, magiging maayos din ang lahat. Makaraan ang ilang oras ng paghihintay sa resulta ay lumabas na nga ang resulta ng laboratory test ni Tintin. Ma'am, kayo po bang ina ng patient? Opo, doktora. Ano po ang problema sa anak ko, Dok? Ma'am, may cancer po ang anak ninyo sa dugo at kailangan po natin siyang magamot agad. Sige po, Dok. Gawin po ninyong lahat para sa anak ko. May kamahalan po ang procedure ng gamutan, kailangan po natin siyang mag-chemotherapy habang hindi pa malala ang kanyang sakit. Kahit ano po ang gawin ninyo po ang lahat para sa bata. Camila, ako nang bahala sa gastusin. Salamat, Gab. Napahagulhol na lang sa iyak ang kawawang si Camila dahil sa natuklasang kalagayan ng anak. Sandali lang, Gab. Kailangan kong ipaalam kay nanay at tatay ang nangyari. Hello, Nay. Anak, napatawag ka. Nag-alalang tanong ng kanyang ina. Nay, si Tintin po kasi sinugod namin ngayon sa ospital. Anong nangyari sa apo ko? Bigla na lang pong nawala ng malay kanina si Tintin, Nay. Ano? Paano ba to? Wala ako dyan para bantayan ang apo ko. Wag na wag mong pababayaan si Tintin, anak, ha? Napahagulhol na lang sa iyak ang kanyang ina nang malaman ito. Nay, wag po kayong mag-alala. Nandito naman po ako. Tinutulungan po ako ng aking amo sa gastusin sa ospital. Babalitaan ko na lang po kayo, Nay. Sige, anak. Sa kanila binaba pareho ang kanilang cellphone. Bigla na lang naisip ni Camila ang mga sinabi ni Erica sa kanya na may karapatan din ang kanyang anak na malaman ang totoo tungkol sa kanyang ama. At dahil sa kalagayan ni Tintin, kailangan nilang mag-focus sa pagbabantay sa kanyang anak. Pero hindi niya ito agad-agad sinabi kay Gab. Kailangan niya pang pag-isipan ng ilang beses dahil alam niyang may masasaktan siyang tao. Camila, baka pagod ka na. Ako muna magbabantay dito sa bata. Hindi pwede, may trabaho ka, Gab. Ako na lang. Mas kailangan mo ng pahinga. Huwag kang mag-alala sa gagastusin sa pagpapagamot sa bata. Ako nang sasagot sa lahat. Maraming salamat, Gab. Bibili muna ako ng makakain mo at bibili na rin ako ng prutas para makain ninyong dalawa. Pagkatapos ni Gab bumili ng pagkain ni Camila at ni Tintin ay umalis muna ito para umuwi sa kanila. Kailangan kong tawagan si Erica. O Beshi, anong nangyari at napatawag ka? Erica, nandito ako sa ospital. Isinugod namin ni Gab si Tintin. Ano? Anong nangyari sa bata? Bigla na lang siyang nawala ng malay. Sige, pupunta ako dyan. Nagmamadaling pumunta si Erica sa ospital para malaman ang kalagayan ng anak ng kanyang kaibigan. Camila, mabuti nandito ka, Erica. Napahagulhol na iyak naman ni Camila. Ano ba talagang sakit ng bata? Hindi ka na naman iiyak ng ganyan kung simpleng lagnat o sakit lang yan. O asan ba si Gab? Pinauwi ko muna, baka magtaka si Jennifer. Yan pa talagang iniisip mo. Paano naman ang anak mo? Kailangan din niyang malaman na ama niya si Gab. Ano ba talaga ang sakit ni Tintin? May cancer siya sa dugo at kailangang mag-chemotherapy siya. Napaiyak naman si Erica sa nalaman. Kawawa naman ang bata. Kung ako sa'yo, Camila, sasabihin ko ang totoo kay Gab. Kailangan din ng batang malaman ang totoo habang maaga pa at hindi magtampo ang anak mo sa kanya. Pinag-isipan ko na yan, Erica. Ano bang mas importante, ang maramdaman ni Jennifer o ang mararamdaman ng anak mo? Pag-isipin mong maigi yan, Camila. Sige, pag-iisipan ko yan, Erica. Erica, kailangan ko ng papalit dito para magbantay kay Tintin. Sige, ako na. Pagkatapos ko sa trabaho, diretso na ako dito. Maraming salamat, Erica. Ngayon, wala ka bang trabaho? Uuwi muna ako at babalik din naman agad ako. Sige, ako muna dito. Pero bumalik ka agad, ha?
Sige, babalik din naman ako agad. Kukuha lang naman ako ng mga gamit namin ni Tintin para dito. Umuwi muna si Camila para kumuha ng gamit nila ni Tintin. O bakit ka umuwi dito? Sinong nagbabantay ngayon kay Tintin? Tinawagan ko muna si Erica para magbantay. Kailangan ko lang umuwi dito para kumuha ng mga gamit ni Tintin sa ospital. At kailangan din kitang ipagluto. Paliwanag nito. Hindi mo na kailangan na ipagluto ako. Kaya ko naman. Basta tawagan mo ako kung may problema o kailangan bilhin na. Lumapit si Camila. Hinalikan si Gab sa labi nito. Salamat, Gab. Basta para sa inyo ni Tintin, hindi ko man anak si Tintin, napamahal na rin kayong dalawa sa akin. Kung alam mo lang, sabi nito sa mahinang boses. Anong kailangan kong malaman? Wala, kailangan ko nang bumalik. Kaya mo naman talaga dito, di ba? Oo, kaya ko na. Paano kung tumawag si Jennifer? Sasabihin ko na nandito ka at nagtatrabaho. Paano kung gusto niya akong kausapin? Sige na, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Si Tintin ang alalahanin mo. Wala nang iba ha. Bibigyan pa rin kita ng sahod at ako na ang sasagot sa lahat ng gagastusin sa hospital. Gusto ko na sanang papuntahin ang nanay ko kung kinakailangan para may magbantay muna kay Tintin habang nandito akong nagtatrabaho. Sige, pag-usapan natin yan ha. Maraming salamat talaga, Gab. Aalis na ako. Bumalik naman agad si Camila sa hospital pagkatapos kunin ang mga magagamit nila sa hospital. Mabuti at nandito ka na, Camila. Pasensya ka na, Erica ha. Okay lang ako. Ano ka ba? Walang problema. Anong sinabi mo na ba kay Gab? Kanina, sana. Kaya lang hindi pa talaga ako handa. Hindi na ito tungkol sa'yo, sa inyo ni Gab. Tungkol na to sa anak ninyo. Makilala man lang ni Tintin ang totoo niyang ama. Kaya nga pinag-iisipan ko muna. Ikaw ang bahala basta sinabi ko na sa'yo. Huwag mong intayin na may mangyari pa bago mo sasabihin sa anak mo ang totoo. Ano ka ba? Walang mangyayari sa anak ko. Mabubuhay siya. Tutulungan ako ngayon ni Gab. Sasabihin ko rin naman sa kanya ang totoo. Sige na, aalis na ako. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kapalit dito. Sasabihin ko muna kay boss para naman makapagpaalam ako ng maayos. Huwag mong sabihin ang tungkol sa amin ni Gab. Oo na, sige na, aalis na ako ha.